Good morning! Morning! It's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, Jesus heals 10 men. This is taken from Luke 17 verses 11 to 19. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. As Jesus continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, 10 lepers met him. They stood at a distance from him and raised their voices, saying, "Jesus, Master, have pity on us." And when he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priests." As they were going, they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice. And he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, 10 were cleansed, were they not? Where are the other 9? Has none but this foreigner returned to give thanks to God? Then he said to him, "Stand up and go. Your faith has saved you." The Gospel of the Lord. Faith has saved you. Parang ang nakita ko rito, si Jesus is expecting much more than just believing. Parang may package yung faith. Naghanap siya na pinagaling ko, 10, isa lang ang bumalik para magpasalamat. Asan yung iba? Yung isang yun ang sinabihan niya, your faith has saved you. Diba? So parang complete parang package nung sinasabi ni Jesus na faith is that naka-experience ka ng mga kabutihan, yung mga good works ng ating Panginoon. So that faith includes responding with gratitude. Parang pagka hindi ka nag-respond sa ginawa ng ating Panginoon or acknowledging yung ginawa ng Panginoon sa iyo, that is the complete package nung sinasabi niya ritong faith that will save you. Amen. So, yung faith has saved you. Doon pa lang parang nakaka-inspire na agad, hindi ba? Yeah. Pagkatapos yung din sinabi mo na yung dahil may faith ka, yung pag-respond mo, no? Parang hindi ka na nag-isip ang bilis. Lalong-lalo na kung magpapasalamat ka. Yon, okay. So sa akin naman yung where are the 9? Parang more of yung number. No, yung may sinabi pa siyang 10 lepers. Alam mo, kaya yun din yung naano, kasi yung number ba? Ang daming pagka merong nagpapagaling o merong mga lumalapit sa atin, parang hindi mo naman binibilang yan eh. Pero dito, parang very particular talagang binanggit. 10, asan yung isa? Kasi dapat alam mo, para alam mo kung bumalik o hindi, di ba? Dapat alam mo yung ilan yung nagpagaling, di ba? So, parang nakita ko dito na si Jesus talaga sobra siyang madetalye. No, pati yung kung ilan, alam niya kung ilan ang gumaling, ilan yung bumalik. Kaya hindi hindi mo talaga siya pwedeng maisahan. No, lalong-lalo na dito no sinabi mo nga na yung sinabi sa kanya, yung faith mo nakasave sa iyo. Ibig sabihin, yung totality ng ginawa nila, no, hindi lang yung basta gumaling ka tapos na, yung bumalik siya. So doon siya na doon siya doon natapos yung parang yung
kagalingan ng tao, hindi lang siya physical, pati yung kanyang spiritual, gumaling din. Parang ang sinasabi mo, si Jesus, talagang personal ang pagtingin niya sa'yo. Yeah. Kung halimbawa nagpagaling siya, hinaantay ka ng ating Panginoon to go back to Him and say, thank you, Lord, or acknowledge, Lord, talagang naramdaman ko ang iyong kabutihan. Sabi mo nga madetalye, pero ang detalye niya, person to person. Alam niya lahat yung mga tao na na binibigyan niya ng mga miracle. Yeah. Tama ka nga no. Tsaka tingnan mo, yung 10. Hindi ba, pares nung dati natin yung sabi, you have ilang sheep? 1,000 sheep. 100. 100. Yung isa nawala. Mhm. Alam ba niya yung lahat? Di ba? Ito, isa pala bumalik. So, concerned talaga siya sa ating lahat. Mhm. So, anyway, yung yung message para sa atin, ang kagandahan dito ay sinasabi ni Lord sa atin na, dahil tuwang-tuwa ka, no? Marami tayong nare-receive kay God na mga biyaya. Minsan hindi naman natin nakikita na kay God galing yun. Akala natin, kunyari, doktor, pinagaling tayo. Naku, paano bigay mo ng regalo doon sa doktor? Tuwang-tuwa ka, pero hindi ka naman nakasimba, hindi ka naka-thank you kay God. No, kailangan parang gusto ni God yung lagpas ang tingin mo doon sa mga nangyayari sa iyo na hindi mo naman akalain na mangyayari. Pero laging kung personally, tinitignan tayo, Lord. Sana maging personal din ang pag-worship natin kay God. Yung pagkakilala natin sa Kanya, personal din. Kasi pag ganun po, talagang lahat ng ginagawa mo may meaning for the Lord. No, kaya, syempre, kung mahal mo si God, hindi ka gagawa ng ayaw niya. Pagka may nagawa si God naman sa iyo na natuwa, na katanggap-tanggap sa'yo, natuwa ka, tuwang-tuwa ka. Kaya nga, bumabalik ka, magte-thank you ka. So, parang, ang magandang message sa atin is yung i-build natin yung relationship natin kay Lord. A personal relationship with the Lord. Para ang dating talagang, ang ganda. Talagang, wala ka ng ibang makakapagpasaya sa'yo kundi that kind of personal relationship. Yeah. Maganda yon yung sinabi mo na message sa atin that we establish an intimate relationship with our Lord Jesus. Isa sa magandang paraan para ma-build mo yung intimacy ng inyong relationship yung pagpapasalamat ba? Yung appreciation sa lahat ng kanyang mga ginagawa. No, kahit sa asawa, sa mga kaibigan, sa anak, no? Yung pagpapasalamat, yung appreciation sa kanya will truly bond yung magandang relationship. Let not only our relationship with God, but kung ginagawa natin kay God yun, surely we will be able to do it in all our relationship. Yung pagka may gawang mabuti, yung iyong kaibigan, yung si Lord, pamilya. So basta naging habit, no, it becomes your character to be grateful in anything. Meron akong nabasa nun sa verse, kahit na anong situation, you should be grateful because ang purpose niya talagang all for your good. Kaya ganon. Parang automatic na, di ba? Automatic. Yun. Diba? So, pagka tayo ay nasanay dun sa ganon, yung faith natin would truly hindi makakalampas ang reward sa atin ni God. Kasi siya nga ay nakafocus talaga sa atin. Okay? Amen. Okay, so see you tomorrow. In our coffee time with God. Amen.